pagmamahal sa sariling wika ay higit pa ng amoy sa mabahong isda. Ako po ay napahito sapagkat nabalitaan na dito raw gaganapin ang dakilang balagtasan. Pagkat ako ay makatang naghahanap ng kalaban, ang sinumang katunggali ay hindi ko atrasan. Ngunit ako ay nag-iisa, nasan na nakaldiwa, kung di tuloy ang programa, mabuti pang umuwi na. Sayang na pagkakataon, heto ako handa-handa, ngunit sa malas ay tila walang makakasagupa. Huwag na huwag kang alis dyan, makatakong kaibigan. Ako'y kung nakahiwa nitong ating balagtasan na dragong-dragong ng bahagya sa may bandang banapaan. Kaya sa gitna na walang dito sa ating kalituan. Lakan diwang nagasan, pangalay Daniel Abiado sa halatong tulangdol. Siyang nagkakasiwa. Ngunit teka, sandali nga. Bakit tila nawawala ang makatang katunggali? Kabanggaan mo sa hiwa. Ako'y hindi nawawala. Tulad mo rin, na-traffic lang. Sabi ka kung ilang pasok ang kalabang nag-aabang. O ginoong lakandiwa, ako po'y pahintulutan na lumahok sa programang may tangkisa ng katwiran. Halika at umakyat na dito sa ating tanghalan at nang itong balagtasan ay agad nang masimulan. Kaagad ipakilala ang sarilit pinagmulan at sa ako lahat paksa ng bantakan. Mga madlang nanonood bago kami magsimula, masigabong palakpakan ang sa aming ibandila. Renel Ibarola po, Mangkulinyong naturingan, makaktanong mo sa panganiban, prinsipe ng balagtasan. Katwiran ko'y parang suntok, bawat tugmay tila kulog. Ang sino mga kalaban ko'y sa pansitan matutulog. Lian Padilla ang pangalan, ang Diyosa ng balagtasan. Sa talino't kagandahan, tao bang aking kalaban? Hindi ako nananakot, hindi ako nagbabanta. Ang huling na kalaban ko hanggang ngayon ay tulala. Ang paksa kong nakalaan sa madulang pagkatalo. Alin ba ang nararapat? Wikang puro, wikang halo. Si Renel ay nagsasabi, itong wikang Pilipino nararapat ipagtanggol. Ingatan ay may puro. Samantalang silbihan ay malawad ng nagpahigan. Panghihirang ng salita, lubos siyang pumapayag. Kaya hala, maunadha ang panig na tumututol. Sige, Renel Ibarola, simulan mo, katwiran mo ang bukol. Itong lahing Pilipino, may sariling pagkatao, may kulturang kinagisman, may sariling alpabeto. Katangian at tradisyong minanapa sa ninuno, nararapat alagaan sa aplik ng pagbabago. Pagkat tayo'y nag-iisip gamit ang sariling pika, ito ang siyang bintana nitong ating kaluluwa. Ang dalisay, puro wika, ang mahusay na sandata upang di madumihan ng kultura ng banyaga. Malalalim na salitang hindi mo maintindihan. Pagkat sadyang makaluma, kaya nagkakalituhan. Sa panahon ng internet, ng Counter-Strike at ng Friendster, wika'y magiging praktikal at ang gamit ay forever. Subalit kung katulad mo, parang lolo kong mangusap, ay baka mas mainam pang karibol mo ay pusa. Di mo mapipigilan pagkalat itong wikang Ingles, wikang halo ay mahusay kahit mga ito ay tag-English. Halong wika, halong diwa, kaya walang pagkatuto. Bulol na nga pag nag-English, bulol din sa Pilipino. Dalawang wikang winawasak nitong mga katulad mo. Sa alip na tumalino'y henerasyon nagiging bobo.
At nang dahil sa Counter-Strike at lagi mong pag-friendster, nauubos ka ba ang sinasabing pag-asa daw nitong bayan? Heto ngayon sinasamba ay kultura ni Uncle Sam. Tapos na po ang labanan. Ako na po ang nagwagi. Purong wika'y imposibleng nagagamit na palagi. May salita bang katutubong panumbas mo sa computer? Ni hindi mo maisalin ang Counter-Strike at ang Friendster. Patunay na ang kailangan ng wika ay halo-halo. Ito pa nga ang sandata upang tayo mas matuto. Henerasyon daw ay bobo. Hindi kami, baka kayo. Na makitid kong mag-isip, di tanggap ang pagbabago. Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan, ekonomiya at kultura ang may kontrol ay dayuhan? Kung salita ay iniram, pwede namang matumbasan, mag-imbento ng salitang panapat sa kinagisnan. At pwede rin ng salita'y baybayin sa Pilipino, ang spelling ay baguhin, isalin sa katutubo. Katulad ng ginawa ng Indones at ng Malay, katagang dayo'y binaybay gamit ang wikang Taglay. Ikaw ba ay nababaliw? Technical terms ay babaguhin? Eh di lalo ang lahat ay kahirap intindihin. Wala akong sinasabing technical terms ay babaguhin. Mukhang itong kalaban ko ang siyang loan at ulyanin. Sino kaya ang ulyanin? Sino ba ang mas maganda? Kayong madlang nanonood, kayo na nga ang humusga. Di hamak na mas maganda kayo mangging Pilipina kumpara sa katulad mong labanos na namumutla. Hindi ako namumutla. Gamit ko'y glutathione. Kaya kutis ng artista, ito beauty sa ngayon. Kaganda ang artipisyal nilito kinitong agham. Dahil magkakagustoy, iyong nahihibang lamang. At sino ang nahihibang? Ikaw yan! Sandali lang, aking mga kaibigan, lupang lumalayo kayo sa baksa ng malakasan. Pakiusap na balikan ang baksa ng kalakayan, minahon at magtingkid sa banggaan at tagpiran. Ikaw na na'y konting lamig, sa'yo diyan ay ganun din. Ngayon itong malagpasan, itutuloy na po natin. At ang madlang nakikinig, muli aking kahilingan. Ialay ng musika, masigabong palakpakan. Di praktikal na tumbasan bawat hiram na salita. Ang paggamit nitong wika ay hindi na itatakda. Arbitaryo itong wika, nagbabago nag-iiba. At sa mundo'y walang wika, purong-puro nag-iisa. Itong wikang Filipino may sariling katangian. Hindi dapat na baguhin, bagkus dapat na alagaan. Revisyon ng alpabeto, ito at itong taong 2001. Matapos ang 5 taon, di kinam pinigilan. Huwag patayin ating wika, ito ang siyang panawagan. Huwag wasakin ang salita at huwag na huwag ding papalitan. Kung may English campaign sa lahat ng paaralan, dapat may programa din para sa wikang kinagisnan. Kaya nga may buwan ng wika at programang tulad nito ay upang masuportahan itong wikang Pilipino. Ngunit ito ay di sapat. Kulang na kulang pa ito. Ang kailangan ay mahusay na programa ng gobyerno. Dapat na ibasura rin itong batas ehekutibo bilang 210 na siyang pumapatay ngayon sa ating wikang Filipino. Nilataan ng Pangulo itong Executive Order 210 bilang tugon sa hamon sa pagbabago nitong mundo. Kailangang paghusayin paggamit nitong wikang Ingles. Hindi naman tuluyan na wika natin ay inaalis. Pagkat ang wikang Ingles ay ang wikang universal, pangunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Pag ang Pinoy ay nag-abroad at kumahusay na mag-Ingles, tiyak na siya ay may trabaho. Ang pag-asenso'y mabilis. O aliping caregiver na tagahugas ng puwit. Ito ba ang gantimpala sa pangarap na malupit? Pilipino'y sinasanay upang agad ay export
sa kanser ng kahirapan ay siyang natatanging gamot. Kolonyal na edukasyong pundasyon ay ang English. Ang ugat ay pagturusan, maglaog na pagtitiis. Kung ang nais ay paglayak, ganap na pag-unlad natin. Itong wikang Filipino ang siyang dapat bigyang pansin. Makitid na pag-iisip, bangungot na panaginip, ang dahilan kung bakit ang bansa natin ay nagigipit. Habang ang Koreano at Hapon ay naganais mag-Ingles, heto naman ang tulad mong naisip kong malis. Hindi ko sinasabing ang English ay dapat alisin, kundi itong wikang Filipino ang dapat bigyang pansin. Itong wikang Pilipino, hindi mo magagamit sa call center. Sa interview, babagsak ka kung alam mo na kay sir. Huwag ka nang magkulelo kung call center agent lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang mapayamang. Sigawan man umurahin ang mahalaga ay may pera kaysa naman may prinsipyo. Ngunit totoong magsikmura. Aking muling puputulin, lumalayo ang usapan. Pagsan ating sinimulan ang siyang dapat ipagtalunan. Inawan ang sasabihin kung mag-iwanan ng usapin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang pipiliin? Sa pagkakataong ito, kayo'y aking pagbibigyan. Huling tindig, huling lirik, ng katwiran ay bitawan. At ang madlang nakikinig, muli aking kailingan. Kisingin at di mag-note sa ritmo ng palakpakan. Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat respetuhin at dapat na pag-ingatan. Bawat lahing may kultura, may sariling kakanyahan, hindi dapat natalikuran, hindi dapat natalikdan. Purong wika'y nagsasalamin ng puro ding pagkatao, dalisay na pundasyon na ating pagka-Pilipino. Wika natin ay ingatan, payabunin, paunlarin, sa pagpantay ng lipunang may paglaya mga angkin. Ang wika ay dynamico, umunlad, nagbabago. Katulad ng pagunlad nitong wikang Pilipino. May hiniram sa Kastila, may salitang katutubo, may hiram sa Inchi, sa Hindu at sa Arabo. Kung kaya't ang wikang halo ay ang wika ng pagkatuto, isang hakbang patungo sa hinahangad na asenso. Kung ang wika ay puro, tiyak na ito ay mamamatay, ngunit kapag ka may halo, may pagyabot na dalisay. Matapos na mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na upang silang dalawa ngayon ay husgahan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Totoong ang wikang English ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay pag-aralan. Mahalaga sa pag-unlad ng lipunan at ng bayan. Katotohanan kailanman di mapasusulitan. Ngunit kung mayroong wikang di dapat nakalimutan, walang iba kundi ang wikang ating kinagisnan. Higit pa sa alimang wika ng kung sino mang dayuhan, ang wikang Pilipino ang siyang dapat palagahan. At sabagkat itong wika'y umuunlad nagbabago, hindi maaaring laging manatili itong puro. Kung nagkakaintindihan, kahit wika'y halo-halo, ituturing natin itong pagyabong ng sitimo. Ang dapat lamang iwasan sa formal na talakayan ay ang halo-halong wikang ginagamit ng palitan. Kung English ang katanungan, English dapat ang kasagutan. Kung Pilipino ang usapan, Taglish dapat ay nawasan. Kung salita'y technical terms, di dapat nabalikan. Ngunit kung may lumabas, gamitin may kalayaan. Itong wikang Pilipino na dapat paunlarin, pagyamanin tangkilikin ang sariling wika natin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang matwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Palagay ko rin nasagot na ang ating katanungan. Kailangan namin ngayon, kaming tatlo'y palakpakan. Aling wikang wika ba ang dapat gamitin ng mga Pilipino? Wikang puro o wikang halo?